Ay, wait lang po ah. Yeah, yan. Ay po. So ayan, no, medyo maaga po tayo ngayon kasi preacher po ako bukas sa church kaya kailangan ko rin mag-prepare. Tsaka para hindi ganun kapuyat, no? So again, we're just waiting for others to join po mga kapatid. So ang topic natin ngayon ay James chapter 1 verse 2 to 4. Ayan. Hello po, good evening po. Kailangan bumalik din yung boses ko. Hello po, hey po, good evening po. So yun, please share this to our group chat kapatid. Yan, sana marami pong mabot ang salita ng Panginoon. So ngayon po ang pag-uusapan natin yung mga problemado. Paano ka magiging masaya kahit may problema ka? Amen? So marami pong mga kapatid ngayon na talagang marami talaga ngayon na marami pong pinagdadaanan, no? So kaya ito muna yung topic natin. Actually, ito po ay nakuha ko nung prayer meeting namin kagabi sa overnight prayer meeting kasi nagpasalamat kami kapatid sa mga challenges na napagtagumpayan. So ito po yung key verse nun. So sana ito din, no, maano natin. Ayan, thank you po, no, thank you. Meron! And so we're just waiting for others to join kapatid. Kaya please like it, share it, repost it. Share it to your friends, kapatid, tap it, like it, mag-invite po kayo, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Diyos at ma-encourage natin, no? Yan, good evening po, good evening, hello po, good evening. Wow, nag-present na agad, praise God. And good evening po, good evening. Good evening po sa lahat. So, nakapag-dinner na ba kayo? Hindi pa ako nagdi-dinner, mamaya na lang. Ay! Yan, paki-like, paki-share po. Hindi ko nga alam bakit minsan hindi na nagno-notify, no? Pero kaya kailangan natin palaguin ulit yung algorithm natin. Kaya if you could like it, share it, kapatid. Mas maraming maabot ang salita ng Panginoon, mas better, no? So ganito siya pag every end of the month as well as first week of the month. So ganyan talaga nagkakaroon ng problema sa algorithm. So ayan, sige po, if you could like it, share it, tap it guys, no? Ayan. Ayan, hello po, hello po. Kagabi po wala kasi overnight prayer meeting po namin, so pasensya na po, no? O yan, ang daming naglalay. Ay, ano yung daming gifts, no? So, yung mga gifts po kapatid, hindi po yung required na, wala po yan dito. Si TikTok po ang nag-set nitong gift goal. Hindi ko alam bakit nagkaroon ng ganyan. Hindi ko nga yan inaano eh, hindi ko po yan nilalagay eh. Pero si TikTok po ang naglagay. So ayun, pasensya na. May gift goal pala dyan. So, yung mga gifts po kapatid ay pag nakaipon po, wini-withdraw po natin yan at ipinangtutulong, no? So, sa kaalaman po ng lahat, nakatulong na po tayo ng mga school supplies, no? Actually, hindi school supplies. Mga bags at saka calling ring materials. Kasi, tinanong ko po yung mga kapatid dito kung ano yung wala sila, mostly bags. So, may nag-commit kasi sa atin na isusupport daw po yung mga estudyante natin, no? So, sa biyaya ng Panginoon, nakapag-provide tayo. Actually, ilang bags na yun na pamigay ko? 1, 2, 3, 4, 5.
I think 7 na bags na yung napamigay ko at the same time, parang mga 5 coloring materials. So, salamat po sa Panginoon, no? At dalangin ko nga, magtuloy-tuloy po yun, no? Kasi, ang ano ko talaga, prayer ko sa Panginoon, mai-bless man lang yung mga bata ngayong pasukan. So, June 8 pala pasukan, no? So, alam ko naman na ibe-bless ng Lord yun. Amen. Pero anyway, salamat din po. Tapos at the same time, meron pong 10 kilos tayong binigay sa jail ministry, no? So, yun po. Actually, may iniipon ko pa kasi sabi nung jail, yung parang mayor doon, hindi mayor yung parang nakakausap namin lagi na nakakulong. Pag sa PNP po kasi nakakulong, pag walang dalaw, walang pagkain. So sabi niya, hinati daw nila sa 4 na grupo, yung isang grupo na binalanse nila yung may mga dalaw para kahit yung walang dalaw, makakain din. Kaya sabi niya, mahalaga po sa amin kuya, bigas. So kaya ang gagawin ko po, bago po mag-Thursday, mag-iipon po ako ng 4 na tigli 5 kilong bigas. No, so, para ibigay sa kanila, at the same time, parang magpapaluto kami ng pansit para sa kanila. Kasi nga, wala ngang mga dalaw yung iba, no? So, kaya malaking bagay po yun sa Panginoon. At the same time, mamimili rin po ako ng grocery po para dun sa kapatid na, kasi may nag-support din po na bigyan natin yung kapatid nating nabulag na may cancer po sa ilong. So, mamimili pa lang po ako. Kanina po dapat ako mamimili kaso sobrang traffic po dito sa amin. So, kaya baka bukas na lang or Monday. Ang mahalaga maibigay ko po. So, yun po. Yun yung mga updates, no? So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung dating ako lang ang sariling pera ko, no? Actually, kung para rin sa mga bago, no? Dati po ang ginagawa ko, bibili po ako ng 25 kilos na bigas, hatiin ko po siya sa 4 o 5. So, para lang po maipamigay o kaya naman pag halimbawa medyo maraming dapat bigyan, gagawin kong tig 3 kilos. Ngayon po sa biyaya ng Lord, nagiging tagpa 5 kilos na po sila. So, si Lord po talaga yun. Si Lord at kay Lord lang talaga yun. Kaya salamat po sa Panginoon sa lahat ng mga nagsusupport, no? Actually, ano po to, outside ministry ko po itong ginagawa. Kasi nga, naranasan ko dati na tinulungan din ako sa pamamagitan ng bigas. Ngayon naman na tayo naman ay may kakayahan, no? Ngayon naman tayo naman ang magbalik. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng iba. Amen ba? So, ayun po. Titignan ko lang kung ilang minutes na. Medyo naglalag na. Naglalag ba ako? Pasensya na. Yan, after like 2 minutes, mag-i-start na rin tayo. Pero sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay talaga nagagamit ng Panginoon. At the same time po, marami na rin po sa mga tinutulungan natin ay naglilingkod rin na rin sa Panginoon. Nagulat po ako yung 2 tinutulungan natin kapatid, nagpapakain na sila ng mga bata din. Kumbaga parang nag-iipon sila ng mga paunti-unti nilang mga pera tapos mag-aambagan sila para umabot kahit mga 10 bata. So, titingnan mo, no, ganun yung mga masarap tulungan, no? Hindi yung nananatiling sila lang yung bibigyan, kundi nagiging pagpapala na rin sila sa iba, no? Life group po. So kami po ay Jesus Intercessors Baptist Church Kalayaan, no? So ako po ay small group ministry leader. So trabaho ko po talaga ang mag-Bible study. So ito pong ginagawa natin, ay trabaho ko po to sa church. So, hindi ko alam kung abot hanggang 11 pero hindi kasi kapatid, preacher po ako bukas kaya medyo maaga kasi gagawa pa ako ng preaching ko. So, gagawa pa ako ng sermon ko para po sa church. So, ayun. Pero ayun nga po, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi naniniwala po ako marami pong nagpipray sa ministry namin, marami pong sumusuport sa ministry namin. Dahil po sa inyo yun. Amen. Tsaka po yung mga nagbibigay ng diamonds dyan. Actually, yung diamonds po, hindi po yan required kasi nga, mahal yan
Pero dahil yung iba hindi nga mapigilan, nakapag-withdraw po tayo at lahat ng naiipon natin dito, ipinangtutulong po natin 'to sa mga may hirap, sa mga may sakit 'no. So, meron na po tayong mga natutulungang mga may sakit, ayan. Sige po, puwede na ata tayo mag-start 'no? Yan, ready, 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 ready. Teka lang, tanggalin ko nga. Wait lang po, kasi medyo nagla-lag, eh. Wait lang, yan. Sige po, tayo po muna ay manalangin 'no, para po sa ating joy in trial. So, aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil alam namin na Ikaw po ang Diyos na kikilos, Panginoon, sa aming mga buhay. At I pray and declare, Lord God, na Ikaw po ang Diyos pa rin na magpaunawa sa amin ng iyong salita at maintindihan namin, Panginoon, na Ikaw po, O Diyos, ang siyang aming kailangan sa kalagitnaan ng aming mga problema. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayan. So, pwede mo bang pasabi dyan, present, 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 present? So, tinitignan ko. Ayan, ini-share nyo na po ba sa, sa group chat natin yung live natin, kapatid? Please, pakishare naman para po mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon, no? Pakishare na lang po doon. Yan, present, present, present. So, sa biyaya po ng Panginoon na tayo po ay... Ayan po, marami pong Catholic dito, kapatid, kasi hindi naman po ito live para po mag-divide tayo because of our religion, no? Kumbaga, nandito po tayo para magkaisa po sa harapan ng Panginoon na tayo po ay biyayaan ng Diyos ng kanyang salita. Amen? So, hindi ko po, wala po akong sinasabi dito na kung ano-ano, no, tungkol sa mga religion. So, ngayon kung tanong mo bakit hindi ako Catholic, dito ko tinawag ni Lord, eh. Ito po yung pagkatawag ko at kahit naman anong iwas ko dito sa ministry na to, dito pa rin ako dinala. So, ibig sabihin, dito po ako tinawag ng Diyos. Amen. So, yun po. Ang topic po natin ngayon, joy in trials. Ayan. So, sino po dito maraming problema? Naniniwala ako kayo po, sobrang dami yung problema. Tama, mali? Marami tayong problema, mga kapatid. Amen. Sobra. Sabihin mong wala. Marami tayong problema. Amen. Kahit nasabihin mong wala akong ganong problema, kuya. Meron at meron yan. Bakit? Kasi ang tao, hindi naman nauubusan ng problema talaga yan. Tama ba? Hindi po nauubusan ng problema yan. Ngayon, kung hindi po nauubos ang problema, anong dapat mong gawin sa problema mo? Di ba? Kasi kapatid, kung hindi natatapos problema mo, wala kang gagawin. Yun kasi yung tanong, eh. Kung hindi po matapos ang problema mo, paano ka na? Tama? Kasi kapatid, dito po sa buhay, mahihirapan ka talaga kung hindi ka uusad sa buhay. Amen. Mahihirapan ka talaga kung lagi ka na lang kawawa, lagi ka na lang nagpapadaig sa problema mo. 'Di ba? Kaya kapatid, ngayong gabi, maintindihan mo ano ba yung joy in trials. Amen. Ngayon, basahin muna natin to. James chapter 1 verse 2 to 4. Yan. Kaya kailangan po ng Bible po kailangan dyan, ha. Hindi pwedeng walang Bible, kapatid. Yan. James chapter 1 verse 2. Yan. James chapter 1 verse 2 to 4. Wait lang po, ha. Subukan ko lang i-close yung mga... Yan. Para hindi ako ganong naglalag. Ayan. So, James chapter 1 verse 2 to 4. Sige po, buktatin niyo po yung Bible niyo. James chapter 1 verse 2 to 4. Ayan po. Sabi po dito, Tagalog ko po babasahin para mas maintindihan natin, no? Sabi dito, mga kapatid ko, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na kapag nasubok na ang inyong pananampalataya at ito'y napatunayang matatag, lalo kayong magiging matyaga. At dapat kayong magtiyaga hanggang wakas
upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Basahin naman natin kapatid sa English. Ayan. James chapter 1 verse 2 to 4. Sige po. Buklatin niyo po yung Bible niyo. Sa English naman, maganda po ito. Sabi po dito, consider it pure joy. Imagine mo pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Grabe naman si Lord. Amen. Kapatid, imagine mo sinabi po ng Diyos sa'yo ngayon, pag may mga problema ka pala, consider it pure joy. Amen. Bakit? Kasi pag ang mindset mo kapatid, kaya ka dumadaan sa problema, ay itinetest ang faith mo para mag-produce ng perseverance, hayaan mo daw na matapos yung work ng perseverance para maging mature and complete ka and not lacking anything. Amen? Sa Tagalog sabi upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So ibig sabihin kapatid, kahit pala ang mga problema mo sa buhay, amen, ay magre-resulta ito ng isang kaganapang buhay at walang pagkukulang. Amen? Pwede mo bang i-type dyan, walang pagkukulang? Amen? So, ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon is that sa lahat ng mga pagsubok at iba't ibang uring pagsubok, dapat mong malaman na nasubok ang iyong pananampalataya para ito'y mapatunayang matatag. Kaya dapat lalo kang maging matatag. Amen? Kasi kapatid, pag nagtiyaga ka hanggang wakas, amen? Pag nagtiyaga ka hanggang wakas, magiging ganap ang buhay mo at walang pagkukulang. Amen? Sige po, kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, di ba pag may problema ka, pag napagtagumpayan mo to, para bang bagong ikaw na? Tama? Pag may problema ka, di ba parang pag napagtagumpayan mo to, alam mo na merong nag-improve sa'yo. Amen? Kaya pala ganun, kasi gusto ng Diyos maging ganap ka at walang pagkukulang. Alam mo kapatid, pwede mong sabihin sa akin na pwede naman Kuya Jerome, turuan na lang ako ng Panginoon kahit wala akong pagsubok. Tama, mali. Pwedeng ganong argument. Pwede nyo pong sabihin sa akin na, bakit ko pa kailangan daanin to? Kung hindi, kung pwede naman akong turuan ng Diyos diretso. 'Di ba? Pero kapatid, kung ire-reflect mo yung buhay mo, nung masaya ka ba, hinanap mo si Lord? Matanong ko lang sa'yo, nung ikaw ba ay walang problema, naalala mo ba ang Diyos? Hindi mo naalala si Lord. Kung maalala mo man lang kapatid, konti lang. Pero hindi mo totoong hinanap. Amen? Kasi kapatid, hindi ka naman talaga lalapit sa Panginoon pag okay ang buhay mo. Tama yung sinabi ni Basilio lagi ko tong sinasabi sa inyo. Tumatawag lang ako sa iyo pag ako ay may kailangan, sabi po ni Basilyong rapper. Tama naman, ganoon naman talaga ang tao. Pag walang kailangan, nakakalimot. Minsan pa nga nagpapakabisi pa. Minsan pa nga puro trabaho, nakakalimot na sa Diyos. Aral, nakakalimot na sa Diyos. Kung ano-anong mga bagay ang ginagawa, nakakalimot na sa Diyos. Pero pag dumaan ang pagsubok, doon lang naaalala ang Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, sinabi ng Diyos, ginawa niya ng oportunidad iyang mga pagsubok na pinagdadaanan mo para maintindihan mo na maging matatag ka sa pananampalataya kasi nagiging ganap ang buhay mo dito. Amen? Introduction pa lang yan kapatid. Actually, wala pa tayo sa introduction, nasa Word of God pa lang tayo. Kaya nga sabi kapatid, ang problemang dinadaanan, amen, ay ang mga problema na nagpapaganap sa buhay mo. Amen? Kasi uulitin ko, hindi ka naman din talaga natututo
kung hindi mo nalalamang nagkamali ka. Tama? Marami tayong mga action sa buhay natin, kapatid, na akala natin ay tama. Pero nung nalaman nating mali at nakita natin yung consequences or outcome na mali, doon lang natin na itatama. Amen? Kaso may problema. Tanong nyo ko, anong problema, kuya? Alam niyo po kung anong problema? Alam mo ng mali at nag-outcome ng mali, paulit-ulit ka pa rin doon. Yan, may mga nagtatanong how to overcome lust. Kapatid, tamang pagpili. Amen? Ako po, may problema ako dati dyan. Ano pong lagi kong ginagawa? Sabi ko, Panginoon, kahabagan mo ako, gusto ko nang magbago. Nag-uumpisa, kapatid, ang pagpabago pag inumpisahan mong isipin na kailangan mo nang magbago. Amen? Tama yung sabi ng Romans eh. Transformation begin if you will renew your mind. Kaya nga, kapatid, ngayon, meron kang problemang dinaranas na iba't ibang uring pagsubok. Baguhin mo isip mo na dinadaanan mo yan hindi para pahirapan ka, kundi para gawin kang ganap at walang maging pagkukulang sa buhay mo. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kasi kapatid, pag naisip mo na kaya ko pala to dinadaan, anong itinuturo ni Lord sa akin? Anong gustong gawin ng Diyos sa akin? Anong inihahanda sa akin ng Diyos? Dati, kapatid, hindi ko yun naiintindihan. Sabi ko lagi sa Panginoon, Lord, bakit ako? Nagtrabaho naman ako, ang dami kong utang. Bakit ganun, Panginoon? Iniwan pa rin ako kahit sobrang effort ko na. Bakit ganun, Panginoon? Ang dami ko nang ginawa sa opisina pero hindi pa rin nakikita. Lord, pinagtuunan ko na ng pansin pamilya ko pero bakit ganyan-ganyan? Dati hindi ko naunawaan, puro reklamo. Pero nung naintindihan ko, gusto lang pala ng Diyos na unahin ko siya, ibigay ko sa Kanya mga problema ko, ituon ko yung pansin ko sa Diyos na gumagawa at nagbibigay sa akin ng buhay. Doon ko po naintindihan na kailangan ko pala ang Diyos at magiging ganap ang buhay ko at magiging walang pagkukulang ang buhay ko pagkasama ko ang Diyos. Amen. Ako, kapatid, for the last 2 days, 3 days, sobrang lungkot ng puso ko. Bakit kamo? Alam niyo, kapatid, ito po yung kinakasama lagi ng loob ng isang minister o kaya isang lingkod ng Panginoon o yung pagiging church worker, no? Alam niyo po kami, ito pong trabaho ko. Technically, no, hindi ko naman talaga solely responsible professionally yung mag-pray sa iba. Tama? Kasi kahit ipag-pray ko kayo o hindi, wala naman yun eh. 'Di ba? Kumbaga, ito kasi, kapatid, ginagawa ko talaga to para sa Panginoon. Not for fame, not for anything. At kahit sinong mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor, hindi naman nila yung ginagawa para lang sa kung ano-anong bagay, kundi nag-commit sila ng buhay sa Diyos eh. Amen? Nag-commit ng buhay sa Diyos, tinanggap yung Great Commission, at walang ibang responsable kami kundi sa Panginoon lang. Amen? Ngayon, kapatid, sabihin na natin hindi pa siguro matured yung faith ko. Marami po akong pinagpe-pray. Actually, kung yung iba sa inyo, kapatid, nakakausap ko naman eh. Yung iba sa inyo, kapatid, ay na-ministeran ko na, no? Ako kasi pag nag-minister, hindi ako half minister lang. Ibig ko sabihin, talaga makikinig ako sa'yo, mag-e-effort ako. Kung kailangan kita ipag-pray. Ngayon lang, wala pa ako mga counseling, pero before may mga counseling ako. Gumigising ako ng maaga para lang accommodate, no? Ang pinakamahirap, yung hindi ka na-appreciate. Kahit saang bagay naman, di ba? Imagine mo yun, yung hindi lang po ito sa online, no? Meron din po akong mga face-to-face na ganito. Nagpatong-patong siya nitong mga huli kasi nabalitaan ko yung isa kong face-to-face Bible study dahil nga sobrang busy ko sa anniversary namin. Sabi niya, hindi na kasi kami favorite ni Kuya eh. Sabi, hindi na kasi kami priority niya eh.
Kaya parang ayoko nang magsimba, sabi sa akin. Sabi dun pa lang siyempre nasaktan ako kasi sobrang effort ko, eh. Nagbigay pa ako dun ng tulong, parang ganun ba. Pero sabi ko, "Okey lang Lord." Tas recently nga, yun nga, nag-effort ka, ganyan, tapos hindi rin na-appreciate. At the end of the day, masama ka pa kasi mas pinili mo si Lord. Sabi ko, "Lord, bakit ganun?" At most of the time kapatid, mga lingkod ng Panginoon, ulitin ko po, baka immature pa ako sa part na 'to, amen. Meron pang mga kapatid na kumbaga parang mas nakikita nila yung hindi mo nagagawa kaysa sa mga nagagawa mo. So nitong mga past few days, talagang nilalabanan ko lang siya sa Panginoon. Pero alam mo kapatid, kinausap ako kanina ng Diyos, kaninang umaga. Paggising ko po kasi kaninang umaga kapatid, sobrang sakit po ng ulo ko. Sobrang init kasi sa church, tapos mainit pa po dito sa bahay. Katulad mainit talaga, di ba? Pagising ko po, yung, alam niyo yung sakit ng ulo na parang pinipiga yung ulo. Kasi nga, nagigets niyo ako, yung pinipiga. Yung gumagang pintig talaga, may beat nga eh. Tuk, 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 tuk. Mga ganon. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Sabi ko, Lord, ang sakit, ang sakit. Bumaba ako, nahihilo ako, pero tinitiis ko lang. Sakit pa rin. Alam mo kung anong na-realize ko? Kala ko kasi kukunin na ako ni Lord eh. Sa totoo lang. Pero alam mo na-realize ko, sabi ng Lord sa akin, masyadong maiksi ang buhay para ika-stress mo pa yung mga bagay na tama mo namang ginawa, hindi lang na-appreciate ng iba. Amen? Kaya, inano ko ng Diyos kinausap talaga ako ng Panginoon. Masyadong maiksi ang buhay para pagtuunan mo pa yung mga bagay na ikalulungkot mo pa. Kung tama naman ginawa mo, ako kasi kapatid, pag alam kong may mali ako, nagsasorry kaagad ako eh. Pag ako kapatid, pag alam kong meron ako nagawang mali, o kaya naman, nagsasorry kaagad ako, hindi po ako matigasin yung puso. Minsan nga kahit hindi naman ako nakagawa ng mali, nagsasorry pa rin ako just to make sure eh. Pero tama yung sabi ng Diyos sa akin eh, na masyadong maiksi ang buhay para mas tignan mo pa yung mga bagay na ikalulungkot mo rather than na ikagagalak mo sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, kagabi talaga tuwang-tuwa ako sa Panginoon. Nung dumating po yung mga bags, tuwang-tuwa po ako sa Diyos nung nakapamigay tayo ng bags, ng coloring, tapos may bigas pa. Sabi ko sa Panginoon, Lord, tunay nga na ikaw ang Diyos na gagamitin pa rin ako kahit sinasabihan ako ng iba na hindi maganda. Amen. Sabi ko sa inyo kapatid, hindi po kami exempted, hindi ka rin exempted. Kami lingkod ng Panginoon, inaatake, ikaw din aatakihin ka rin ng discouragement. Pero ang maganda kasi sa Diyos, lahat ng mga pinagdadaanan mo, gagamitin niya ng Diyos para maging ganap ka at walang pagkukulang. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi ng Panginoon, sobrang normal na dumating ka sa pagsubok. Amen. Pero kapatid, pag may pagsubok tayo, sobrang normal din ang reaksyon mo, malungkot ka. Sino ba namang natutuwa pag may problema? Tama ba? So, sino ba namang hindi matakot kung may problema? Sino ba namang hindi manghihina o magreklamo pag may problema? Lahat tayo mayroong problema. Pero, kasi wala naman tao talagang naghangad ng problema. Sino ba nagsabi dyan? Sige nga, Lord, bigyan mo nga ako problema, parang nakakatamad yung buhay ngayon eh. Ganun ka ba? Parang medyo walang challenge yung buhay ko ngayon, bigyan mo nga ako ng maraming problema. Dati po kapatid, sabi ko, nadala na ako, sabi ko, gusto ko pong makitang magalit po yung pastor ko, sabi ko. Kasi parang sobrang bait ng pastor ko eh. Dumating ka yung point na
Pinagalitan ako kasi may lapses ako. Sabi ko, hindi ko na nga ipe-pray yun. Di ba? Ibig ko sabihin, wala talagang tao na naghangad na magkaproblema siya. Amen. Pero kapatid, napakalino po na sinabi ni Santiago o ni James na hindi ka dapat mabalisa, kundi dapat magalak ka. Amen. Ibig sabihin, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uring pagsubok. Grabe, taliwas eh. Kumbaga parang salungat to sa natural mong dapat na reaksyon. Bakit kapatid? Kasi kapatid, alam ni James na pag may pagsubok ang pinagdadaanan, nakakaganap ito ng faith at nakakabuo ng pagkatao. Amen. Kaya nga sabi ng Psalms kapatid, turuan mo kaming bilangin ang araw ng aming buhay upang magkaroon kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Amen. Kapatid, di ba, bawat padagdag ng araw ng buhay mo, para bang ano yan eh, laro. Level 1, level 2, level 3, level 4. Kung ikaw pa rin ay nasa level 4 na tapos hindi mo pa rin iniintindi yung nasa level 1 mo, hindi ka talaga makakausad sa buhay. Tama? Kaya nga tayo kapatid, ang oras, tingnan mo, inevitable po ang oras. Tama? Malungkot ka o hindi, tatakbo ang oras. Tama, mali? May pinagdadaanan ko, wala, unfair ang buhay sa'yo o hindi, ang mundo iikot pa rin. At wala pong pakialam ang mundo sa'yo. May pakiba sa'yo mundo? Wala. Maggawa ka dyan, iikot pa rin ang mundo. Magka-problema ka dyan, tuloy pa rin ang buhay. Tama? Kaya kapatid, anong dapat gawin? Sundin natin si James. Maghalak ka dahil malaman mo na nakakaganap ng buhay at walang pagkukulang pag napagtagumpayan mo yan. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. At ito pong James, kapatid, isinulat po itong Santiago o James sa mga tao o mananampalataya na nakakaranas po ng pag-uusig at kahirapan. Marami po sa kanila kapatid nawalan po ng tahanan, nawalan po ng kabuhayan, walang katiyakan sa buhay. Pero sinabi pa rin ni James na sa kalagitnaan ng pagdurusang ito, magalak ka kasi nakakaganap ito ng pananampalataya. Amen? Kaya nga ako kapatid, looking back in my life, wala akong ibang sinasabi sa Panginoon kundi salamat. Kasi kung hindi ko naranasan maging homeless, hindi ko maintindihan yung mga napalayas. Kung hindi ko naranasan yung iwan ako ng live-in partner, kung hindi ko maintindihan yung mga iniwan. Kung hindi ko naranasan maraming utang, hindi ko maintindihan yung may utang. Kung hindi ko naranasan yung walang-wala, hindi ako makakatulong ngayon. Amen? Ang pinaka-foundation pa rin ng pananampalataya ko ngayon ay yung mga bagay na napagtagumpayan ko in the past. At ganun din sa'yo. Ang haba na ng buhay mo kapatid, ang dami ng pinatunayan ng Diyos sa'yo. Yun ang maging foundation mo sa Panginoon. Kaya nga tuwan-tuwa po ako doon sa sinabi sa akin ng churchmate kagabi. Kasi po ako po gumagawa ng prayer items namin sa church. Sabi ko, Angie po pangalan ni G, wala na akong maisip, hindi ko na alam gagawin ko. Sabi ko, wala na akong maisip na bago para sa prayer items, pigang-piga na yung utak ko. Alam mo nang sabi niya sa akin, Kuya, ganito na lang, mag-set ka ng quiet time, 10 minutes, lumuhod sila, at alalahanin nila yung mga bagay na napagtagumpayan nila in the past, na dapat pinagpapasalamat nila sa Panginoon. Grabe yung awakening sa akin, boosh! Talagang ano kapatid, biglang na-open yung isip ko na, tama nga no, na tama yung sinabi ni James na dapat magalak ako pag dumaranas ako ng pagsubok kasi papatunayan na naman ng Diyos yung kaya niyang gawin. Santiago po, yung Tagalog ng James. Papatunayan na naman ng Diyos yung pangako niya sa akin. Bibigyan na naman ako ng Panginoon ng pagkakataon na maintindihan yun. Di na naman ako hayaan ng Diyos na mag-isa. Kaya tama eh. Kaya kapatid, ikaw, kung may problema ka, maggalak ka. Dahil pagkakataon yan muli ng Diyos para patunayan sa'yo na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo kahit anong mangyari. Amen? Amen?
Kaya kapatid, ito po yung 4 na points. 1, 2, 3, 4. Amen. First point, grow in faith. Amen. Ang pagsubok, kapatid, ay bahagi po ng pananampalataya. Wala pong, pag binasa niyo po yung buong Bible, wala pong sinabi ang Diyos doon na pag ikaw nanampalataya, wala ka ng problema. Pag ikaw nanampalataya, mayaman ka na agad. Pag ikaw nanampalataya, wala ka ng dadanasing pag-iyak. Mali, hindi po ganon ang sinabi ng Diyos. At marami pong mga churches ngayon, kapatid, na prosperity church. Prosperity gospel, kapatid. Bakit? Na sinasabi, mag-church ka lang para wala kang problema. Magsimba ka lang, mag-tithes and offering ka lang para wala kang problema. Meron pa nga nakapagsabi sa akin na may ganito palang mindset, ipautang mo yung tithes and offering mo para para bigay mo kay Lord dyan, tapos babalik sa'yo ng Diyos. Hindi po ganun ng Diyos. Hindi po binibili ang kapayapaan. Hindi po binibili ang kasaganahan sa buhay. At lalong hindi po pinangako ng Diyos na wala kang magiging problema pag may faith ka. Amen. Ang pinangako ng Diyos sa iyo, ni Jesus, in this world you will have full of troubles. But take heart, I overcome the world. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ang pinangako ng Diyos, in this world, dito sa mundo, magiging punong-puno ka ng problema. Pero tibayan mo ang puso mo dahil napagtagumpayan na ito ng Diyos. Amen. Kaya po, ang pagsubok ay kasama yan sa pananampalataya para lumago. Amen. Hindi ko po alam kung sino yung mga plantito at plantita dyan, no? Pero kapatid, di ba, pag nagtanim ka, kailangan may trimming. Pag nagpuprutas ka, kailangan may trimming. Bakit? Kasi instead na mapunta dun yung nutrients sa mga dahon, mapupunta sa bunga. Amen. Para mas mabilis lumago ang halaman, kailangan mo nang itrim, tanggalin yung mga lanta kasi pilit bubuhayin yun eh. Kailangan tanggalin. Bakit? Para lumago. Ganun din po sa pananampalataya mo. Ang problema ay parang trimming. Amen? Dumaranas ka ng problema para lumago ka. Kasi ulitin ko, babalik ako dun sa sinabi ko. Pag wala kang problema, hindi ka nakakalimot ka kay Lord, kapatid. Maliban na lang na mag-matured ka in faith, na naalala mo ang Diyos kahit wala kang kailangan. Pero most of us, hindi naman tayo matured in faith pa eh. Nagpapaka-matured pa lang. Amen. Mas marami pa rin tayong iniisip na mga problema kaysa sa kayang gawin ng Diyos. Magsabay-sabay tayong itama to. Amen. Kaya nga naniniwala po ako, kaya po kayo nagstay dito kasi nakaka-relate tayo sa isa't isa eh. Tama? Ako kasi kapatid, kahit preacher na po ako, hindi ko pa rin ganun talagang masabi na matured na ako in faith kasi marami pa akong mga bagay na alam kong immature sa part ko. Pero nag-i-strive ako na mag-matured. Amen. Kaya nga yung pinagdaanan ko in last 2 days, kapatid, grabe. Talagang di ako makatulog, hindi makakain. Hindi pa makakain yan, ha? Pero lagi po hindi talaga ako makatulog kasi iniisip ko ng iniisip. Pero kanina nga sinabi talaga ng Diyos, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga bagay na hindi naman nakakalugod sa akin at ikalulungkot mo pa. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo, ang pagsubok po ay bahagi ng pananampalataya. Kaya nga kapatid, kung titignan niyo po sa Tagalog, no, ang ginamit po na word dito, kapag, hindi kung. Kasi pag sinabing kung, para bang ay, tingin natin darating o hindi, kung darating o hindi, di ba? Pero sinabi po sa Tagalog, kapag, sabi mo nga kapag, ibig sabihin, tiyak na darating. Tiyak na magkakaproblema ka talaga. Amen. At yun yung katotohanan. Alam nyo kapatid, kung kayo po may anxiety and depression o may pinagdadaanan, ang pinakaunang step para sa healing mo, acceptance. Tanggapin mo nang magkakaproblema ka. Tanggapin mo nang may iisipin ka. Tanggapin mo nang may pinagdadaanan ka. Amen? Amen ba?
So, ibig sabihin, ang ginamit ng Diyos dito kasi tiyak na darating, pero tiyak din na hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Kung ang problema ay may katiyakan sa buhay natin, lalo na pangako ng Panginoon. Kaya nga kapatid, lagi mong tanungin pag may problema kayo. Ano kaya ang itinuturo ng Diyos sa akin? Si David kapatid, merong nangungutya sa kanya. May naninira o may nagsasalita ng mali sa kanya. Anong sinabi niya? Huwag mo siyang sitahin, baka pinadala siya ng Diyos para, ano daw? Para, i-rebuke ako o itama ako. Grabe naman si David. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, ay, kung meron kang pinagdadaan ng problema, mas maigi kapatid na alam na dapat ito ng Panginoon. Amen. Wait lang po kasi hindi po nag-charge yung cellphone ko. Kasama po sa prayer, improvement talaga ng lahat. Ayan. So, ulitin ko po sinasabi po ng Diyos sa'yo, kung tiyak ang problema, tiyak din ang pagtulong. Amen. Kaya kapatid, minsan, iniisip kasi ng iba, kapag sumunod ako sa Diyos, mawala na ata lahat ng paghihirap ko. Pag sumunod ako sa Diyos, tingin ko, yayaman na ako o kaya naman, genie ko si Lord. Hindi. Kapatid, kung titignan nyo po yung mga Bible characters, si Abraham, si Joseph, si David, si Job, sila Pedro, sila Pablo, lahat yung pinagdaanan nila problema Tama? Lahat sila may pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay. Pero ang maganda kasi sa Panginoon, nung may pinagdaanan sila, pinatunayan ng Diyos. Amen? Yung kaya niyang gawin. Si Abraham kapatid, nagkaroon ng Isaac. Si Joseph, naging kanang kamay ng Pharaoh. Si David, hindi tinanggal sa kanya yung kingship. Si Job, ibinalik ng 2 beses yung mga nawala. Si Pedro, ni-restore ni Lord. Si Pablo, ni-restore ng Diyos. So, ibig sabihin kapatid, kaya tama si Paul na pag ikaw ay mahina, perfect ang grace ng Diyos sa'yo. Amen? Perfect ang grace. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos sapat sa'yo. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, sapat ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Kaya ikaw ay lalago sa pananampalataya. Amen? Kaya kapatid, sana magbago yung mindset mo. Na pag may problema ka, mas makita mo yung gagawin ng Diyos kaysa sa mga nangyayari sa buhay mo. Amen? Pag may pinagdadaanan ka kapatid, mas tignan mo yung ginagawa ng Diyos kaysa sa ginagawa ng kaaway sa'yo. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil kahit na mahirap ang buhay, kahit na sobrang daming suliranin, hindi pa rin ako pinipigilan ng Diyos na maglingkod. Amen. Kaya sana ikaw din magpatuloy ka. Bukas Sunday, kapatid, mag-church ka naman. Amen. At sa sobrang dami kapatid ng mga problema mo sa buhay, dalangin ko sa'yo na mapagtagumpayan mo to isa-isa. Amen. Ulitin ko po, ano po ang trials? Bakit mo kailangan maging joyful doon? Kasi mag-grow ka in faith. Sabi mo nga, grow in faith. Amen. Alam mo kapatid, marami tayong mga pinagdadaan ng problema. Alam ko some of you guys ay may problema sa pamilya,
may problema sa pera, may mga karamdaman, may mga pagkabigo, may mga persecution, may mga hindi naiintindihan mga nangyayari sa buhay nila. Kapatid, hindi porket marami kang problema, ibig sabihin, iniwan ka na ng Diyos. Amen. Minsan kapatid, sa pinagdadaanan mo, andoon ang kaparaanan ng Diyos. Ang kailangan mo lang kapatid, magpahubog sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, the more na may problema ka, the more na dapat nagpe-pray ka. The more na may pinagdadaanan ka, the more dapat na mas masigasig ka sa paglilingkod. Alam mo kapatid, sinabi ko to sa Panginoon, honest to goodness. No? Sabi ko, Panginoon, kaya ako naglilingkod sa'yo kasi gusto ko po ito ang maabot ko sa buhay. Kung kalooban mo to, Panginoon, gagawin mo. Kung hindi mo to kalooban, papalitan mo to ng mas better. Pero hindi ang magiging foundation ko pagdududa, kundi paglilingkod ko sa'yo. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mahirap pa ng buhay, meron ka mang traumatic experiences in the past, meron ka mang anxiety and depression ngayon, meron ka mang paghihirap o pagod ngayon, o kaya naman pagod ka na kasi laging nag-aaway parents mo, o kaya naman iniwan ka ng asawa mo, mapababae o lalaki man yan, wala kang pera, hindi dumating yung mga inaasahan mo, kapatid, wag mo ipagpapalit yung faith mo. Mas lalo pa dapat na maglingkod ka kasi ang Diyos ay mabuti. Amen. Kaya kapatid, ibuhos natin ang buhay natin sa nagpapalago ng pananampalataya natin. Amen po ba? Second point, test of faith. Kapatid, ang mga pagsubok ay test ng faith mo. Sabi dyan, no, kapag nasubok na ang inyong pananampalataya, sabi po sa Tagalog, kapatid, ang ginto, para makitang tunay, kailangan dumaan saan? Sa refining process. Sa apoy. Amen? Para mawala yung impurities. Amen ba? Nag-agree po ba kayo doon? Ulitin ko po Ang ginto, para mapatunay ang ginto, dapat dumaan sa apoy para matanggal yung impurities at matira yung ginto. Ganun din po sa pananampalataya mo. Kailangan mong idaan iyan sa apoy para makita kung totoo o hindi. Amen? Ulitin ko kailangan mong dumaan sa apoy para makita kung yung faith mo ba matibay o hindi. Kaya nga kapatid, sino ang mag-endure? At bakit paano mo may endure? Sabi po ng Bible, His love endures forever. Kailangan nakakapit ka sa hari. Dapat sumasangguni ka sa hari. Dapat nananalangin ka sa hari. Amen. Ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng Diyos sa iyo ngayon, madali pong sabihin may pananampalataya ako sa Panginoon, pero mahirap panindigan ito. Hindi lang kapatid sa pananalita ang pananampalataya kasi kasi ang pananampalataya sa bibig lang, bibig mo lang nasa langit, hindi pa namin alam kung kanino yan. Kanino kaya tong bibig na to? Buti pa yung bibig na nampalataya. Yun lang. Kapatid, kaya nga sabi ng Bible tingnan mo alam niyo po marami pong misconception dito. Di ba sabi, kung ang mata mo ang nagiging dahilan ng pagkakasala mo, mas maigi bang tanggalin mo na lang yan? Mas maigi pang pumunta ka sa langit nang wala kang mata. Di ba may ganong verse? O kaya naman, ano pa bang mga illustration doon? Basta meron yun putulin mo yung paa mo, putulin mo yung kamay mo, di ba? Ang ginawa ng iba, niliteral, hindi po ganun.
Ginawang literal ng iba. Kapatid, ang sinasabi ng Bible doon, amen, ang sabi po ng Diyos doon is that kung ang isang bagay ay nakakapagpalayo sa iyo sa Panginoon, bibitawan mo yan. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin kapatid, kung isang bagay ay kailangan mong bitawan o alisin dahil ilalayo ka dyan sa Panginoon, gagawin mo. Kahit pa masakit. Kahit pa mahirap. Kasi mas mabetter na naghirap ka dito sa lupa, pagdating mo naman sa langit, ginawa. Amen. Kaya nga kapatid mo si Lazaro, sabi di ba yung mayaman si Lazaro, ikaw mayaman, nagpakasasa ka sa buhay. Si Lazaro, ang hirap ng buhay. Ngayon, siya ay inaaliw na at ikaw ay nasa kaparusahan. So, ibig sabihin kapatid, kaya ka dumadaan sa problema o kaya ka dumadaan sa mga pagsubok para tignan kung totoo ba ang faith mo. Tatanungin ko kayo kapatid, kung ikaw ang mag-a-assess, totoo ba pananampalataya mo sa Panginoon o hindi? Matibay ba yan o hindi? Yan ang mahirap na tanong. Ngayon, kung pakiramdam mo hindi pa, patibayin mo yan sa paanong paraan? Sa salita ng Diyos. Sa pag-worship mo sa Panginoon. Sa araw-araw mong pakikipag-usap sa Kanya. Sa araw-araw mong pagpili sa kalooban niya. Kasi kapatid, darating ang pagkakataon, dadaan ka sa apoy. At doon mo mapapatunayan hindi sa pananalita, sa pagtibay. Pwede mong pekein, pero hindi mo mapipeke habang buhay. Tama? Pwede mong sabihin sa akin, Kuya Jerome, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero kapatid, at the end of the day, ikaw at ang Diyos ang mag-uusap dyan. Amen. Hindi ko pwedeng husgan, tingin ko precious, ikaw, ano ka, medyo hindi ka faithful. Parang ganun, no? Ikaw at ang Diyos nakakaalam dyan. Amen. Okay, amen. Nakita ko kasi nag-comment si Pauline eh. Si Pauline, tingin ko Pauline, medyo kahoy ka pa. Hindi ako yan. Hindi ako ang magdidikta, hindi tao sa paligid mo yung magdidikta. Ang magdidikta niyan, ikaw at ang Diyos na kausap mo araw-araw. Amen. Kaya nga pag dumaan ka, dun yan makikita. Kaya nga kapatid, ang hirap talaga na magpakatibay, pero hindi ka dapat ma-pressure. Amen. Boobs. Diba? So, ibig sabihin kapatid, hindi ko po, alam nyo kapatid, hindi rin natin pwede kasing husgahan yung mga nag-backslide. Kasi pwede mo sabihin, sila backslider sila kasi ang babaw ng faith nila. Hindi yun eh. Si Lord lang talaga yun, kapatid. Pero, alam mo kapatid, ano man kasi ang daanin mo sa buhay, ang pinaka-outcome nito, yung dulo. Amen ba? At the end of the day, sino ba ang sinasamba mo? At the end of your life, nanatili ka ba kay Kristo? Sabihin na natin kapatid, kung halimbawa may mga pagkakataon sa buhay mo na tinakwil mo si Lord, tinanggihan mo si Lord, o kaya naman sinisi mo si Lord. Sabihin na natin ganun. Buhay ka pa. So, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na magbago ng buhay. Amen? So, ibig sabihin, yung test of faith mo, hanggang pagkamit mo na kay Lord. Pag nandun na kayo parehas, pag nasa langit ka na, at kausap mo na si Jesus.
So habang nabubuhay ka, makikita mo no, na lagi kang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbago ng buhay. Na ipakita sa Panginoon na, Lord, ginto ang aking faith. Hindi to basta-basta, mas tumitibay to pag naiinitan, pag nahihirapan. At mas tumataas ang value nito pag dumanas sa mga paghihirap. Amen. Magiging magalak ka talaga kung mapapansin mo o makikita mo o tatanggapin mo na pag may problema ka, ikaaangat iyon ng faith mo. Amen. Kaya kapatid, hindi ka susuko pag may problema ka. Ang problema kasi sa tao, mas tinitignan niya yung paghihirap niya. Hindi kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. Amen. E paano ka nga gagamitin ng Panginoon? Hindi ka pa nga handa. Kailangan mo nga munang daanan to para magamit ka ng Diyos. Tingnan nyo kapatid, ako po kasi, hindi ko naman sa pinagyayabang na, pero medyo laking yaman po ako. Hindi po ako marunong maghawak ng basura dati. Eh nung nandito po ako sa church, sabi nung isang kapatid dito, sabi niya, Kuya, maghuhawak ka lang naman ng basura eh, maghugas ka naman. Unang hawak ko ng basura at tinapangan ko eh. Ngayon, kahit na pumunta na ako kahit saan-saan, okay lang. Nawala yung arte ko sa katawan. Bakit? Pinagdaanan mo eh. Amen? Hindi lang doon. Nakakakain ka na ngayon ng simpleng pagkain kasi dati ayaw mo. Amen? Ngayon kapatid, kahit saan mo ko dalhin, walang arte-arte no? Bakit? Kasi pinagdaanan ko na eh. Napagdaanan ko na walang makain. Napagdaanan ko na puro problema na lang. Napagdaanan ko na puro stress na lang. Kaya anong gagawin ng Diyos sa akin ngayon? Hindi ako pababayaan ng Diyos kasi alam na niya na matibay na yung sandigan ko sa Diyos. So kaya kung titignan mo kapatid, ang testing ng faith, hindi dapat ikinalulungkot, kundi ikinahamon ng faith mo. Kasi mas doon ka mas magiging improving. Amen ba? Kaya kapatid, rather than sabihin na natin masakit yung testing, sabihin na natin na bumagsak ka o kaya naman nag-fail ka, buhay ka pa eh, di bumangon ka at mag-take ka ulit. Ako po kapatid, marami na po akong nakita at kilala na bumagsak ng second, third sa board exam pero nag-take pa rin at pumasa. Kapatid, hanggat nabubuhay ka, hanggat may lakas ka pa, hanggat may pagkakataon ka pa, pwede kang magbago at magpatuloy sa buhay. Minsan kasi ang ginagawa mo, nape-pressure ka lang. Ay, wala na ata akong pag-asa. Yan, andyan po si Aye, yung her purpose chosen. Tanongin niya yan. Sobrang daming pinagdaanan yan sa buhay. Pero tingnan mo naman, nagpapatuloy sa buhay. O si Yon, 3 beses, pumasa. Ng pangatlong beses. Amen. Kapatid, alam niyo pinagdadaanan. Sabi nga, di ba, daanan mo, huwag mong tambayan. Paano ka makakausad kung lagi ka na... Tapos nagtitiktok ka pala. Di ba? Mahirap ang buhay kapatid. Ako, pag hindi mo tinuloy-tuloy sa Diyos yan. Mahirap buhay. Hindi ka makakausad. Tinatambayan mo eh. Buti nga kapatid, talagang pinaagpas ako ng Diyos. Amen. Sabi ko sa inyo, ito pong live na to, hindi po to typical na live. Ito po, pag to pinakinggan mo, pag to, anong tawag dito? Inayos mo buhay mo, sinunod mo. Nakakabuti to ng buhay. Sa iba to kapatid, may bayad pa to, di ba? Sabi kasi, minabalitaan ko lang, hindi mo yung mga life coach. To libre na to kapatid, wala nang bayad to ha. Straight from the word of God. Hindi mo na kailangan ng life coach kapatid.
Hindi ko pa sinasabi baka career pala ng iba yun. Ibig ko sabihin, hindi mo kailangang magbayad para lang umagpas ka sa buhay. Amen. Ang kailangan mo lang maging matibay sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ito, buklatin niyo po yung Bible niyo. 1 Peter chapter 1 verse 7. Sige nga po. Buklatin niyo po Bible niyo. 1 Peter o unang Pedro chapter 1 verse 7. Sige po. Sabi dito kapatid, ang inyong pananampalataya ay sinusubok upang maging dalisay na gaya ng ginto. Sinusubok sa apoy. Amen. First Peter 1:7. Amen. Ang inyong pananampalataya ay sinusubok upang maging dalisay na gaya ng gintong sinusubok sa apoy. Amen. Kasi kapatid, may mga bagay po na natututunan mo lang sa kalagitnaan ng pagsubok. Ulitin ko, hindi ka natututo sa buhay hanggat hindi mo nakikita yung kailangan mo. Amen. Tama? Tama ba? Hindi ka natututo minsan kung hindi mo pagdadaanan. Para bang bata, hindi ka magiging maingat hanggat hindi ka nadadapa. Di ba? Hindi mo malalaman na kaya mo yan hanggat hindi mo hinaharap. Hindi mo makikita na, minsan kasi ganito, tingnan nyo po, nandito si Ai, di ba? Nung natugtog po ako sa church, yan si Ai, laging galit yan eh. Hindi, joke lang, hindi po yan magagalitin. Dahil hindi po ako marunong ng flat, yung mga flat, yung halimbawa B minor, C sharp minor, F sharp, G sharp, yan hindi po ako marunong yan. Hanggat hindi niya ako sinasabi, kasi ako kapatid tamad po ako, sobrang tamad kong tao. Pero nung nasigawan ako, 4th fret nga, C sharp minor, 4th fret nga. Way back like 3 years ago pa yun kapatid. 3 or 2 years ago. Doon ko lang natutunan kasi nga, wala hindi ko nga tinitake ko nga lightly kasi nga, tropa naman to eh. Kung di ko magagawa, hindi naman siguro to magagalit. Parang ganun ba isip ko? Leader namin sa praise and worship, kailangan ng C sharp minor. Nasa 4th fret po yun na parang B minor. 4th fret nga, 4th fret. Doon tiningnan ko na eh. Tinama ko. Tapos, di natuto na ako ng mga chords, no? Ngayon, gustong-gusto kong i-play yung bass. Gustong-gusto kong mag-bass. Pero hindi ko alam. Hanggang sabihin niya na, i-try mo kasi, di ba? Subukan mo lang. Tingnan nga natin, subukan mo lang. Sinubukan ko kapatid, marunong pala ako. So, anong ibig ko sabihin? Pag ang isang pagsubok, hindi mo hinarap, hindi mo malalaman kung kaya mo o hindi. At ang isang pagsubok na tinakasan mo kapatid, hinahabol ka nito. Hindi mo matatakasan pagsubok kasi nga, ulitin ko no, ano bang goal ng pagsubok? Mapakita kung totoo ang faith mo. Kung tinatakasan mo, mapapakita ba? Hindi. Amen? Kaya anong gawin? Kahit takasan mo ngayon kapatid, pagdating ng araw, dadaanan mo pa rin yan. Amen? Ngayon, pili ka na lang. Ako, mas okay sa akin, piliin ko na lang na harapin. Para mahirapan ngayon, okay naman mamaya. Tama? Alam niyo po, yan yung tinuro sa akin ng boss ko eh. Sabi niya dati, nung nag-office ako, Jerome, gawin mo na ng gawin yung mga dapat mong gawin ngayon para pagdating ng natapos mo na. Kaysa naman sa cramming ka. Ang Pilipino laging cramming kung kailan last day doon. Tingnan mo. Halimbawa, Father's Day. Di ba? Mag-Father's Day na. Mamimili kayo, Friday o Saturday, makikisabay ka pa sa madami. Mahilig ka dun sa rush. Kaya minsan nagpe-fail buhay mo. Bakit? Hindi ka nag-prepare ng tama eh. So anong ibig kong sabihin? Kung hinarap mo na ngayon yung problema mo ngayong araw, sabi po ng Bible, no,
Huwag mong alalahanin ang araw ng bukas, sapat na ang alalahanin ngayong araw. So kung hinaharap mo yung mga problema mo ngayon, pinapanalangin mo yan, ginagawan mo ng paraan, inaayos mo buhay mo para hindi ka magkamali. Hindi ka na madadagdagan ng problema bukas. Kaya isipin mo na lang, problema mo ngayon, hindi mo hinarap. Idadagdag mo sa problema bukas. Di nagpatong na. Tamad ka pa. Sa third day mo pa pala gustong ayusin, di yung 2 araw na problema mo, naidagdag pa sa pangatlo. O ano, nabuhay mo niyan ngayon, tapos iiyak-iyak, sobrang stress na ng buhay ko. Para bang wala na akong mga kasama sa buhay. Hindi ka naghanda. Hindi mo hinarap ng mas maaga. Tapos ngayon nagpatong-patong na, problemado ka ngayon. Wala rin, ikaw din pala may kasalanan. Di ba? Harapin na natin. Amen? Sabi mo nga, harapin na natin. Pwede nyo sabihin sa'yo, paano kuya kung walang pangharap? Kapatid, kung hindi mo yan ipinag-pray, yun, libre lang mag-pray, tama? Sige nga, may bayad bang manalangin? Wala. May bayad bang magbuhos ng saloobin mo sa Diyos? Wala. Amen? Walang bayad yun, libre yun. Tamad ka lang. Tamad lang tayo. Amen? Kaya kapatid, yung pagsubok, hindi iiyak ka na lang din. Bakit sa hangin pa? Iiyak ka na lang din. Bakit kung kani-kanino pa? Di umiyak ka na sa Diyos. Parehas lang din naman eh. Tama? Inaksaya mo pa yung oras mo, nag-inom ka pa para lang umiyak. Pwede ka namang dito na lang sa kwarto mo at ibuhos mo lahat sa Panginoon. Di naipasa mo pa yung test ngayon. Amen ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, ang test po ng faith, pag to na pagtagumbayan mo, pagpapala naman na sunod eh. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? For a little while you will be sad, but for a little while you will be joyful. Amen. So ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon na may mga bagay na oo, malungkot, pero nakakapagtibay ng pananampalataya. Amen. Kasi kapatid, ang pananampalatayang hindi po nasusubok ay pananampalatayang hindi po lumalago. Pwede ba tayo mag-agree sa part na yon? Amen. Ulitin ko po ang pananampalatayang hindi po nasubok ay ang pananampalatayang hindi po lumalago. Amen. Kaya po may test of faith. Kaya pag pupunta tayo sa third, may bunga yan. Sabi mo nga, may bunga yan. Alam mo kapatid, lahat ng paghihirap, sakripisyo, pananalangin, pag-iyak, pagluha, damdamin mo na kinontrol mo, damdamin mong inayos mo, buhay mong inayos, lagi po yung magbubunga. Amen. Kaya nga sabi, lalo kayong magiging matyaga. Amen. So ibig sabihin kapatid, nag-grow ka na in faith, na-test na yung faith mo, nagbunga ka pa ng pagtsatsaga. At ang bunga po na patience ay isa po yan sa fruit of the Holy Spirit. So ibig sabihin kapatid, ang pagtsatsaga po kasi ay hindi po basta-bastang paghihintay. Ang pagtsatsaga po ay pagtitiis at pananatili sa Diyos kahit mahirap. Kahit nakakapagod. Kahit hindi nagme-make sense. Ako kapatid, marami po akong hindi pa sinasagot ni Lord. Pero nagtitiwala ako na sasagutin yun ng Diyos. Amen. Kasi one day, alam ko, itong aking pagpapagal, magbubunga ito. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, tama rin po yung kasabihan, di ba? Pag may tiyaga,
may nilaga, at may patis pa. Amen? So, ibig sabihin kapatid, pag ikaw ay matyaga sa buhay, pag ikaw ay merong mga pinagdadaanan at itiniis mo to, kapatid, lagi itong magbubunga ng tama. Amen? Alam mo kapatid, ang Diyos po kasi, mas iniintindi niya yung career, yung character mo, kaysa sa mga bagay na meron ka. Kasi kapatid, pag tama ang character mo, amen? Pag tama po ang character mo sa harapan ng Diyos, ito po ay napakagandang bagay po sa Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, di ba, kung nababasa niyo po yung Bible, hinahambing ka rin ng Panginoon sa isang soldier. Amen? O sa sundalo. Tama? Tingnan mo kapatid, ano po ang isang sundalo? Hindi siya aalis dun sa pwesto niya hanggat hindi inuutos kasi kailangan niya yung bantayan. At pag hindi niya binantayan yung post niya o yung pwesto niya, pag umalis siya doon at may nangyari, siya po yung accountable. Tama, mali? Ganon din sa atin sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen ba? Na kahit anong mangyari, umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kapatid, manatili sa Diyos. May pinagdadaanan na wala, may kasaganan o kasalatan, nawalan ka ng mahal sa buhay o kaya nadagdagan ka ng mahal sa buhay, in season and out of season, kapatid, manatili ka sa Diyos. Kasi magbubunga yan. Hindi yung pag may problema, alis. Pag may blessing, balik. Pag may problema, alis ulit. Pag may blessing, balik. Ano yan? Anong buhay yan? Hindi po maganda yung ganon, kapatid. At hindi po yan nakaka-stable ng buhay. Tandaan nyo po yun. Kaya po sinasabi ng Panginoon, pag nagtiyaga ka, pag tinignan mo na kailangan mong maging magalak dahil ikalalago to ng pananampalataya mo, magbubunga ka ng para sa Panginoon. Amen? Kasi kapatid, ang pinakamatatag po na Kristiyano ay ang mga kadalasang dumaan sa paghihirap. Amen? Kaya nga kapatid, hindi basta-basta natitibag eh. Kaya nga anong sinasabi natin sa problema ngayon? Anong sinasabi natin sa problema? Ngayon pa ba kung kailan naging mabuti ang Diyos sa akin? Ngayon pa ba kung kailan may sinagot na ang Diyos sa akin? Kaya nga anong sabi ni Lord doon sa mga disciple na naghahanap ng pampaalsa? Ang liliit naman ng faith nyo. Nakapagpakain ako ng 5,000, nakapagpakain ako ng 4,000, pangpaalsa lang, problema mo pa? Di ba? Tingnan mo kapatid, si Pedro, nakalakad na sa tubig. Tumingin pa sa bagyo kaya nalunod. Amen? Amen po ba? Kung itutuon mo lang ang pansin mo sa Diyos, magbubunga ka ng tungkol sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa iyo ngayon, na ang lahat ng bagay ay magbubunga ng mabuti kung ito ay itatanim mo sa Diyos. Kaya kahit problema mo kapatid, it will turn to good. Romans 8:28 na lang, everything will work together for good to those who love Him. So ibig sabihin kapatid, magiging mabuti kahit pangit mong sitwasyon kung ikaw ay magpapatuloy at magiging matibay po sa harapan ng Diyos. Kaso ang problema kapatid, pag may problema ka, mas lumalayo ka kay Lord, aminin mo. Tama, mali? Tama? Pag may mas problema ka, mas pinipili mong ayusin na lang to ng pangsarili mo lang.
Amen? I-mute na lang natin ulit yan. Bugs. Di ba? Bagay, alam nyo po, pag may kanyang mga problema, i-mute nyo lang. Di ba? Focus lang kay Lord. Amen? Salamat po sa mga nanggugulo dyan kasi nagkakaroon po ako ng illustration. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen? Natuto po kami. Huwag pansinin ang hindi sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ganun po yung kapatid. Pero sa totoo lang, ganun yun. Si Pedro po lumubog, hindi dahil malakas yung alon, kundi hindi niya nakasitinignan si Jesus. Ganun din sa buhay mo, kapatid. Amen. Tignan mo si Jesus. At kung dumaan ka man sa bagyo, hindi ka malulunod, kapatid. Dumaan ka sa mansapo, hindi ka matutupok. Dumaan ka man sa libis ng kamatayan, hindi ka maaano. Amen. Kaya po sinasabi po lagi ng Diyos sa'yo, magbubunga ka pag nagtiis ka. Grow, test, fruit. Amen. Kaya kapatid, wag mong hayaan na yung mga problema mo kapatid, ano ba to? Kyle, no? Isipin mo maigi yung tanong mo. Paano kung pipilitin ako magkasala tapos love ko si Lord? Magpapapilit ka ba sa tao o susundin mo ang Diyos? Kasi kapatid, hindi na dapat yan tanong. Dapat pipiliin mo na agad si Lord. Kasi mahal mo nga siya. Magalit na ang tao, wag lang ang Diyos. Ma-disappoint mo na tao, wag lang ang Diyos. Amen. Imagine mo kapatid, ulitin ko po sinabi ko na to kanina. Kung ang isang tao ay makakapagpalayo sa iyo sa pananampalataya mo sa Panginoon kapatid, hindi ka magbubunga ng mabuting bagay kung hindi yan sa Diyos. Masakit, oo kapatid. Pero pipiliin mo ang tao kaysa sa Diyos? Naku, mag-isip-isip ka na. Kasi kapatid, sabi po ng Bible, matututo kang magmahal, amen? Natuto kang magmahal kasi una siyang umibig sa'yo. So, ibig sabihin, ang foundation, amen, ng pag-ibig dapat ay ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Hindi po pakisamahan, i-introduce mo si Lord. Hi Katrina, happy birthday po. Yan, batiin po natin si Katrina, happy birthday. Kanta natin, happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, kami ang kakain. Happy birthday po. Pero yun nga kapatid, ngayon, tato mo, mag-i-stay ka ba o pakikisamahan? Kung mahal mo yan kapatid, ilapit mo kay Lord. Amen? Yun. Kami na lang babatian. Ang dami niya, no? Lahat po ng 200 na nandito ngayon, batiin po natin, happy birthday Katrina. Kasi walang bumati. At least naranasan pag-ibig ni Lord dito. Amen? Hallelujah. So yun po no, kapatid, napakahalaga po niyan. Bunga. Ngayon, ano ba ang outcome ng bunga? Ang outcome po ng bunga ay maturity. Sabi mo nga dyan, maturity. Yan, bago nyo po, pagkatapos nyo po sabihin, happy birthday Katrina, maturity naman. Amen. Sabi po dun sa binasa natin, James chapter 1 verse 2 to 4, at dapat kayong magtiyaga hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So ibig sabihin kapatid, ang pinakalayunin po ng Diyos ay hindi lamang i-deliver ka sa problema, kung hindi maging ganap ka kay Kristo Jesus. Amen.
Kaya kapatid, mag-isip-isip ka na sa buhay na kung hindi lang din naman yan ikalalago sa Diyos, wag mo nang gawin. Amen. Kasi ang main purpose o main goal ng Panginoon sa buhay mo, mag-matured ka kay Christ. Ang dami nga sa atin kapatid, konting ganito, ayaw na kay Lord. Inconvenient lang, ayaw na kay Lord. Ako kapatid para po sa kaalaman nyo at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Umaga pa lang, 7 o'clock pa lang, gumagawa na ako ng para sa Panginoon. Papasok po ako para sa Diyos ulit. Uwi po ako para sa Diyos ulit. Sinabi na sa akin ng ibang mga kaibigan ko, ang boring naman ng buhay mo, dyan lang sa church. Kala lang nila yun. Ang sarap kayang maglingkod sa Panginoon. Wala na po akong hinahangad ng mga gala, wala na akong hinahangad na kahit ano. Ang gusto ko na lang mag-improve yung ministry ko, yung live natin mag-improve. Yun na lang para tungkol lahat sa Diyos. Di na ako naghahangad. Dati napuprostrate ako, bakit ganito? Wala akong ganyan. Pero ngayon wala na. Bakit? Kasi natagpuan ko yung satisfaction ko sa Diyos. Ngayon, full-time kasi ako. Kayo kasi kapatid, hindi ko alam kung full-time din kayo . Pero, pwede kang maging ganap kahit hindi ka full-time. Pagising mo sa umaga, si Lord agad, hindi cellphone. Magde-devotion ka, mag-worship ka. Mukha lang nakakatamad, pero pag nagbasa ka ng Bible at nadadagdagan ng kaalaman mo sa Panginoon, kapatid. Amen. Ang sarap kaya nun. Kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na ang end goal sa'yo ng Panginoon, hindi tumalino tungkol sa Bible, kundi maging ganap ang buhay kay Kristo. Ugaling makakristo, maayos na makakristo, paglilingkod na makakristo. Amen. Kaya kapatid, pinaalala rin din ng Lord, kung na kay Jesus ka na, pananalita mo dapat maka-Diyos na. Amen. Hindi na dapat ikaw chismosa. Aray. Hindi na dapat ikaw nakikikwento kung kani-kanino. Hindi na dapat ganito ganyan. Hindi na dapat puro kasiraan ng iba. Ano pa? Meron pa, pinaalala si Lord. Manamit ka ng tama. Amen. Tamang pananamit, tamang pag-aayos. Sa mga babae kapatid, takpan ang dapat takpan. Amen. Hindi porket trending, okay na. Amen. Wala po akong pinapatamaan na pinaalala lang ng Diyos. Ngayon din sa lalaki naman, wag naman kayong naka-short pag pupunta ng church. Amen. Wag namang hindi ka man lang nag-effort pupunta ka sa simbahan o kaya naman. Kasi kapatid, alam nyo po, makikita pa rin kahit hindi ka magsalita, makikita pa rin sa physical appearance mo kung Christian ka o hindi. So babae, alam mo kapatid, prinsipyo sa babae, Amen. Takpan mo ang dapat takpan. Halimbawa, manamit ka. Kasi kapatid, ang rule kasi, di ba? Actually, wala namang rule. Pero, kung babasehan natin yung society, pag pinapakita mo yung skin mo, halimbawa ito yung pinapayagan mong makita ng iba. Amen. Amen po ba? So, halimbawa, ayan, nagdamit ka ng ganyan. So, pinapayagan mo ito ang makita ng iba. Amen. Ngayon, isipin mo na lang, ano ba ang pinapayagan kong makita ng iba? Mapalalaki o mapababae? Ngayon kapatid, lalaki, mas maiksi pa sa babae mag-short Tama, mali. Mga short ng lalaki ngayon, mas maiksi pa sa babae. Ewan ko ba?
Bakit gano'n? 'Di ba? Amen. So ulitin ko, ang mga bagay na hindi mo tinakpan ay ang mga bagay na pinayagan mong makita ng iba. Okay? Wala po akong wala po akong sinasabing kahit ano, baka kasi sabihin niyo, "Ano ba 'yan, ang arte-arte mo o kaya naman pro ganito ka, pro ganyan." Hindi kapatid, ingatan mo sarili mo, amen? Hindi mo kasi makokontrol yung paningin ng iba. Kahit naman anong sabihin mo, "Wag kang bastos, wag kang ganyan." Kahit na sabihin mo magkaroon pa ng awareness, mag-seminar pa 'yan, hindi mo makokontrol yung sasabihin ng iba, amen? Tama? Pero makokontrol mo kung ano ang iisipin nila sa'yo. Amen. So halimbawa, pupunta ka sa church, ethical ba na magpalda ka ng above the knee? Paano pag umupo ka? 'Di ba? Ethical ba na mag-off shoulder ka? So ibig sabihin, ulitin ko po, hindi po 'to sa pagiging conservative pagdating sa pananamit. Pero ito kasi ay bunga ng maturity. Amen. Kung sa pananamit mo ba, ayan tama si Ate Banj, kung sa pananamit mo ba napupurihan mo ang Panginoon. Amen. Kaya ako kapatid, dati po wala po akong sapatos. Wala po akong sapatos. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng sapatos kasi gusto ko pong maging maayos. Amen. Binigyan ako ng Diyos ng sapatos. Sabi ko sa Lord, Lord, ayoko nang mag-t-shirt. Binigyan ako ng Lord ng polo. Ngayon sabihin na natin mainit kapatid. Alam mo kapatid, pag nagpipreach ako, naka-jacket ako. Naka-coat ako. Bakit? Kasi gusto kong, ang iniisip ko kasi, gusto kong malugod ang Diyos sa akin. Amen. Kahit na pawis-pawis ako, di makita ni Lord na pang-aircon na pala yung outfit ko. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Di ba? I-aim mo lagi na maging maayos. Amen. Sa pananamit pa lang yan, Una, pananalita. Amen. Pananamit. Amen. Sa pag-iisip. Maging matured ka sa pag-iisip. Hindi mo man sinabi, pero consider mo na sinabi mo pag inisip mo na. Kaya kapatid, sa isip pa lang, linisin mo na. Amen. Tupukin mo na bago pa mag-reflect yan sa labas. Halimbawa, nakita mo yung kulay green buhok, naglakad. Pangit. Sa isip mo pala, Lord, sorry. Para hindi mo na mabanggit. Amen. O kaya naman, sa isip mo pa lang, kaya ba to ng Diyos? Ay Lord, sorry, kaya po. Alam mo kapatid, ganun po ako saan. Jerome, wag mo isipin. Ganun ako lagi, Jerome. Huwag kang ganyan. Pangako ng Diyos. Maraming beses kapatid na pakiramdam ko mag-isa ako, pero lagi ko sa Lord, Hebrews 13:5. You will never leave me nor forsake me. Nilalabanan because the battle is here. Pag hinayaan mong makalusot dito sa isip mo, lalabas sa buhay mo. Amen. Wala pong sinabi sa Bible na scrolling Christian videos are sins. Hindi, wala po yan kapatid. Huwag niyo naman pong pag-iintindi yung mga ganyan. Amen. Ang intindi mo, magbago ka ng buhay. Ano ba yung intuition? Intuition kasi 'di ba kutob ba yan sa Tagalog? Hindi. Tanong mo yung kutob mo kung tama o hindi. Kasi kapatid, kung kutob mo, manluloko siya. Kung wala ka pang faith, kung wala ka pang evidence, wag mong isipin, di ba? Simple lang. Ulitin ko po, para hindi kayo mamuhay sa technicality o kaya hindi kayo mamuhay na kaba-kaba kapatid. Sa bawat gagawin mo, sa bawat iisipin mo, sa bawat ilalabas mo sa buhay mo, itatanong mo lagi ang sarili mo,
malulugod ba ang Diyos dito o hindi? Amen? Oy, Vibes, sasagutin kita, Vibes Space Media. Streaming your business operation, reliable VA specialist in admin support. Hoy, kakagaling ko lang po sa outreach program, namigay po ako ng mga school supplies, tumulong po kami sa mga kapatid, sa mga bata, kaya wag mong sabihin maghapon ako nakaupo. Judge your yarn? Judger ka ba? Sana makakuha ka ng maraming kliyente dahil dyan sa pagiging judger mo. Pero ulitin ko kapatid, gagawin mo lagi, Lord, ito ba ay nakakalugod sa'yo? Amen. Ayan, katulad yan. Parang mali, di ba? Sabi naman ng Bible, open rebuke is better than secret love. Tama? Oh, pag nakita mong mali sinabi, sabihin mo agad. Amen. Hindi po yan naku, alam mo kapatid, pag ang kasalanan hinayaan mo lang, yun ang kasalanan. Amen. Tama, binubulungan sila. Pero kapatid, maturity. Amen. Alam mo kapatid, pagdating sa review, dati kasi kapatid, ako po, hindi po ako naninita agad. Kasi nga, sinasabi ko, baka ma-offend. Baka ganito. Tapos, mini-report po ako sa church. Sa leader ko kay Pastora. Sabi ko, Pastora, nakita ko pong nagyose yung isang kapatid. Alam mo anong tanong niya sa akin? Anong ginawa mo? Sabi ko, lumingon lang ako pag ganito. Para hindi niya makitang nakita ko siya. Sabi niya sa akin, alam mo, nagkamali ka doon. Kasi dapat sinabihan mo siya on the spot. Kailan mo siya itatama? Pag nagkita kayo ulit. Paano pag dininay niya? May magagawa ka ba? Kaya na-realize ko kapatid, pag-ibig din yun. Yung pag sinabi mong mali sila, basta ayon po sa salita ng Diyos ha. Hindi dahil lang feeling mong tama ka, hindi. Ayon sa salita ng Diyos. Amen. And may sasagutin po akong isa. Sabi ko, what happens to million of people who have never even heard the gospel? Kapatid, alam niyo po, prinsipyo po ng Diyos, di ba John 3:16, for God so loved the world. Ibig sabihin kapatid, hindi po hahayaan ng Diyos ang isang taong mamatay nang hindi niya naririnig ang salita ng Panginoon. Kapatid, marami na pong documentaries na nagpupunta po sa mga tribes, mga nagpupunta po sa tinatawag na 1040 window. Ito yung mga close sa gospel. So ibig sabihin kapatid, ang Diyos ay nag-ooperate siya na abutin ang lahat. Amen. Hindi mo lang nalaman na nakarinig sila, pero mayroong pong mga lugar, mayroong mga isolated na lugar na naabot na po ng salita ng Diyos. Examplean ko po kayo kapatid. Meron po kaming missionary kapatid na nagmi-mission po sa Mindanao. Amen. Yung i-mute nyo na yung dyan, yung mga political dyan. Kung mayroong DDS na pastor, anong problema nyo? Mute. Tapos sasabihin nyo, mga kayo, wala pong politika dito, kaya alis po kayo. Pati ba naman yan? O bakit merong pink na pastor? Hindi naman tinanong ng mga yun eh. Kayo talaga. Pero ulitin mo pa. Alam nyo po, meron po kaming missionary na nag-mission po sila sa Mindanao at sa Visayas, no? Visayas at Mindanao. Meron pong napakinig sa kanya dahil nagko-crusade siya sa mga court, sa mga liblib na lugar. May nakinig po sa kanya, leader ng Abu Sayyaf. Kapatid, pagtapos ng crusade niya, kinausap siya. Muslim to kapatid, sabi niya, ako leader ng Abu Sayyaf. Pero gusto ko yung sinasabi mo, sabi niya.
pwede bang bigyan mo ko niyang Bible, ibibigay ko sa mga taga-bundok? Amen. Tapos ito maganda kapatid. Ngayon, hinanda na niya. Sabi niya, paano ko to iaabot sa'yo? Hindi ako pwedeng personal na mag-abot kasi hindi ako binapayagan ng gobyerno. Ganito na lang, ipapaabot ko sa isang general para iabot sa'yo. Alam mo anong ginawa? Sabi, ganito po, iaabot mo lang, walang tinginan, walang sabihan. Pagkaabot mo, alis na kayo. Walang gerang nangyari. Bakit? Kasi ang bit-bit salita ng Diyos. At ngayon kapatid, sa kampo po ng Abu Sayyaf ay meron pong salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya kapatid, wala pong imposible sa Panginoon. Hindi lang natin nakikita, hindi lang natin nalalaman, pero may ginagawa ang Diyos. Tingnan mo kapatid, mga nasa kulungan. Akala niyo po ba mga walang pag-asa yung mga tao doon? Hindi. Pinapaabot ng Lord yun eh. Imagine mo kapatid, nung huli po namin punta sa kulungan, may 3 nang nakalaya. Bago makalaya, nakarinig muna ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, even sa North Korea kapatid, meron pong mga missionary sa North Korea. Hindi na po ano kapatid, hindi na po siya anong tawag dito? Yung mga 1040 window kapatid, hindi na po siya talaga totally na close. Meron na. Bawal kapatid, pero meron. Mga underground churches. Sa China meron, sa Malaysia meron, sa mga most of Muslim country meron, sa mga Buddhist country meron, sa India meron. Anong ibig ko sabihin kapatid? Kahit matindi ang persecution, hindi po nagpapapigil ang Diyos. Amen. Kaya nga kailangan niya, matured Christian, ikaw at ako. Paano ka ipapadala kung saan-saan kapatid? Kung hindi ka pa nagka-matured. Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay kung sa maliliit na bagay hindi ka pa matured? Amen. Hindi ka naman isasabak ng Diyos sa mga bagay na hindi mo pa kaya. Amen. Kaya kapatid, ikaw, pag may pinagdadaanan ka, hindi dapat umaalis agad. Immature. Siyempre yung problema, immature. Sumama lang loob sa kapatid, di na nag-church. Ngayon, sobrang issue dito sa TikTok, yung church hurt, di ba? Understandable, oo, pero mag-matured ka na hindi po sa tao ang pinunta mo sa church, kundi ang Diyos. Amen. Kaya tingnan mo kapatid, sa Catholic. May mga patid tayong Catholic, di ba? Sa Catholic ba may church hurt? Matanong ko lang. Hindi ganun ka-issue po sa mga Catholic yung ugali ng mga kasama nilang nagsisimba. Bakit? Kasi nakatuon sila doon. Di ba? Nakatuon sila doon sa misa. Nakatuon sila doon na dapat makapagsimba sila. Tama, mali? Tama po mga kaibigan kong Catholic dyan. Ang pinunta mo doon, makapagsimba kayo ng pamilya mo. Tama? Hindi mo naman pinunta doon yung kaibigan mo, kung sino man eh. Di ba? Ang mahalaga, makapasok ka doon sa simbahan. Pagdating po sa born again, tinitignan mga tao kasama sa loob. Hindi po. Ang tignan mo si Jesus. Amen. Amen ba? Hindi mo kasi pinunta yung churchmate mo. Ang pinunta mo, sambahin si Lord. Amen. Kaya napupulaan po yung mga Christian yung mga born again. Kasi nga, ugali ng Kristiyano. Kaya tama natin, ugali natin. Amen ba? Pero again, wala pong religion dito Ibig ko sabihin, ako, ng Bible study na to, relasyon sa Diyos. Amen.
May mga sinasabi pang untouchable, yung mga church untouchable na yan. Amen. O wala, stop na po. Wala na pong argument, wala pong ano. Wag na po tayong pumunta doon kung saan-saan. Amen. Kaya yun kapatid, ulitin ko po maturity. Kasi kapatid, pag isang mananampalataya matured sa Panginoon, kahit ano pang puntahang problema niyan, hindi yan magpapa-apekto matured Amen ba? Isipin mo na lang kapatid, anak ka ng Diyos. Amen? Yung mga tinanggap po si Jesus, anak ng Diyos. Amen? Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan po kami. Amen? Anak ka ng Diyos. Amen? Taas nga kamay ng mga anak na ng Diyos dyan. Amen po ba? Nga, mga anak ng Diyos. Amen? Isipin mo na lang, anak ka na ng Diyos, tapos nagtampo ka, layas ka ng layas, maganda ba yan? Amen? Maganda ba yan? Tanong ko po sa'yo. Maganda ba yon? Hindi yun maganda. Kaya kapatid, ang totoong matured, pag tinatama ng Diyos, mananatili. Pag may problema, aayusin kasama ang Diyos. Kung hindi man sumasagot ang Diyos, mananalangin pa rin. Amen. Kasi kapatid, yun ang problema sa mananampalataya. Ang problema, ang bilis mong sumuko sa pananampalataya. Pag walang sagot, ayawan na. Hindi ka na nagpe-pray. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Yun din naman ang problema sa mga punta ng church. Hindi naman nagbabasa ng Bible. Tuwing Monday to Saturday, walang binabasa. Paano ka? Daily bread mo nga yun Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mag-matured ka in faith na kung ano man ang daanin mo sa buhay, hindi mo isisisi sa Diyos. Amen. Ang problema, lagi mong sinisisi ang Panginoon. Ikaw kasi, dinala mo ko sa ganito, kaya ako ganito, ganyan ngayon. Ang tanong, nagbago ka ba? Tapos sasabihin pa, ganito, wala namang ganyan, ganyan, ganyan. Naku, kapatid, alam mo, pag kinwestiyon mo na ang Panginoon, ng pabalang, amen, nang alam mo na yung outcome ng puso mo, hindi na po tama yun. Pwede kang magtanong sa Panginoon, kapatid. Pero wag naman yung pabalang, Lord, bakit hindi mo pa sinasagot? Ano bang kalooban mo? Walang problema doon. Hindi yung, ikaw kasi Lord Kaya nga ganito, ganyan. Galit ka pa kay Lord. Amen. Yan, tamang mindset. Salamat, Kuya Deng, no? Pag hindi sinagot ni Lord, ibig sabihin, hindi mo yun kailangan, kaya di binigay. Tama. Pwede mo bang i-like sign si Kuya Deng? Kuya Deng, like sign. Tama, tama naman. Tamang maturity. Kung hindi binigay, ibig sabihin, hindi para sa'yo. Simple. Salamat, Kuya Deng, Amen. Hallelujah. Tama naman yan. Ganyan yung matured. Hindi yung pag di binigay, ikaw kasi. Ito nga yung makakapagpasaya sa akin. O anong gusto mo maging si Samson? Anong nangyari kay Samson? Pinilit yung gusto na walan ng mata. Gusto mo yun? Mawalan ka ng mata kasi pinilit mo yung gusto mo. Amen. Hindi po pagiging manhid yun, kapatid. Pagtanggap yun sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, sa atin pong conclusion, no? Kasi napansin ko, napapahaba na naman yung kwentuhan natin, gagawa pa ako ng preaching. Sa atin pong conclusion, pag may pagsubok na dumating, wag ka lang matapos sa pagtanong na, Lord, bakit ba to nangyari? Pag may pagsubok na dumating, pag tinanong mo, bakit to nangyari, Panginoon, ano ba yung nais mong ituro sa akin? Amen. Ang naging nangyayari kasi, sobrang self-centered mo, wala ka nang tinatanggap mula sa Panginoon.
Ang gawin mo kapatid, itanong mo sa Diyos, Lord, bakit ko to dinaanan? Kasi ang pagsubok kapatid, wag mong titignan na iniwan ka ng Diyos. Wag mo ring titignan na katapusan na ng buhay mo, buhay ka pa. At hindi po hadlang sa mga plano mo ang mga pagsubok kapatid. Mga plano mo palpak. Kaya nga nangingialam si Lord kasi nga hindi nga maganda. Ang plano pa rin ng Diyos ang laging mabuti. Amen po ba? Kahit ayaw mo yung plano niya, yun ang mabuti para sa'yo. At yun ang matured. Kasi lahat naman ng plano natin sa buhay kapatid, yung iba naman ikasasama rin natin. Amen. Ngayon kapatid, lagi mo itanong yan, Lord, bakit ba ganito ba? Ngayon kapatid, usapang answered prayer tayo kasi may nagsabi. Alam mo kapatid, ang answered prayer, hindi yan pinipilit sa Diyos. Ibigay kong kalooban. Amen. Kaya ka nga nagpray para humingi. Kung hindi ibinigay, magagalit ka? Sige kapatid, sa politiko, manghingi ka. Pag hindi binigay, wala namang paki sa'yo eh. Di ba? Tama mali. Kaya nga nangihingi kasi humihingi ka ng pabor. Hindi ka nagde-demand kasi wala ka namang pinatago. Tama? Tama mali. Kaya kapatid, ganun din sa Panginoon. Humihingi ka, nananalangin ka para sa pabor, sa regalo. Tapat ang Diyos na magbigay. Pero hindi niya ibibigay yung ikasasama mo. Amen? At hindi niya pa ibinibigay sa'yo kasi baka mamaya hindi mo kayang i-handle. Kasi kapatid, maraming kang tinuturing mong answered prayer pero nakapagpalayo sa'yo sa Diyos. Tama, mali. Binigyan ka ng cellphone, naging addict ka sa cellphone. Pero nung wala kang cellphone, pray ka ng pray. Iyak ka ng iyak para magka-jowa ka. Nung nagkaroon ka ng jowa, hindi ka na magsimba. Aray mo. Kaya kapatid, hindi po matuturing na answered prayer ang isang bagay na natanggap mo pero inilayo ka sa Diyos. Amen. Kaya i-make sure mo kapatid na mga natatanggap mo sa buhay ay ikapupuri mo sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kapatid, tingnan mo, meron po tayong kapatid na nag-OFW, hindi na nakaka-attend ng live natin. Pero alam mo anong kinatuwa ko? Sabi niya sa akin, Kuya Jerome, kahit hindi po ako nakaka-attend ng Devo, pero nagbabasa po ako ng Bible. Nagde-devotion pa rin po ako. Nagpe-pray pa rin po ako. Salamat po sa prayers niyo. Amen. Kaya kapatid, titingnan mo, kung may mga bagay man, kasi minsan nakala nyo, ay hindi na ako nakakapag-devo kay Kuya Jerome, kaya hindi na ako maka-Diyos. Uy, ako padadamay nyo dyan, wag nyo akong idamay dyan, no? Amen. Kaya yan, panagutan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Ito pang dagdag lang. Dagdag lang to ha, ulitin ko. Dagdag lang to. Ang mahalaga pa rin, personal mong pakikipag-usap kay Lord, personal mong pananalangin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Huy, ano yan Ate Juby? Bigla na lang may lumalabas yan. Pero ulitin ko kapatid, hindi po base dapat sa answered prayer ang faith mo. Amen. Dapat ito po ay base pa rin sa Diyos. Amen. May gawin o wala ang Panginoon, magpupuri ka pa rin. Pero kapatid, alam niyo po, ang nakakatuwa po kasi sa Panginoon, kahit hindi mo kahit hindi mo hiningi, binibigay. Kasi hindi naman pabaya ang Diyos natin. Amen ba? Hindi po pabaya si Jesus. Kaya kapatid, lagi mong tandaan, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, at ang Diyos na buhay ay lagi pong sasayo. Amen?
Kaya kapatid, sinabi ng Diyos na you must be glad or joyful in the amidst of trial because you will grow in faith, you will test the faith, you will have fruit, and you will become matured. At magiging ganap ang buhay mo. At ang pinakagusto ko kapatid, tingnan mo sa Tagalog, ito po yung pinakagusto kong outcome. Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin, pinagpapala ng Diyos ang mga dumadaan sa paghihirap. Ang kailangan mo lang maniwala at magtiwala. Magtiis ka, magpatuloy ka, sumunod ka sa Diyos, huwag ka mag-compromise. At yung iyong pagpapagal, paghihintay, pagtitiis at pagpananatili sa Diyos ay magbubunga ng walang pagkukulang sa buhay mo. Amen. Sa English kapatid, you will be mature, complete, and not lacking anything. Kapatid, hindi ka na magkukulang sa buhay mo. Amen ba? Kaya nga pwede mo bang ilagay dyan, magtitiis ako sa Panginoon. Amen. Kaya tuloy lang sa buhay. Tumuloy ka lang ng tumuloy sa Diyos. At wag nang sumagi sa isip mo na umalis ka sa Panginoon. Kasi nungalingan ng kaaway. Amen. Kaya we will pray kapatid. Sige po, mag-pray ka kapatid, magpe-pray ako, pero ilahagak mo sa Diyos ang lahat ng mga problema mo. Aming Diyos, ngayon pa lang kiniklaim na namin na hindi mo kami pagkukulangin dahil magtitiis kami sa mga problemang dinaranas namin. Kaya Lord, ngayon pa lang ibinibigay na namin sa iyo problema namin sa pera, problema namin Panginoon sa pamilya, problema Panginoon sa mga pinagdadaanan sa buhay, problema sa trabaho, stress sa buhay, stress sa mga anak, at kung ano pa, mga sakit sa katawan, mga maliliit na problema, malalaking problema, Lord, I pray, lahat ng ito ibinibigay namin sa iyo. Para Panginoon kami po ay lumago sa pananampalataya, magkaroon po ng testing, at kami ay maging matagumpay sa test of faith namin, magbunga kami ng tama, at the same time mag-matured kami in faith. Kaya Panginoon, alisin mo lahat ng bumabagabag sa isip namin, alisin mo bumabagabag sa puso namin, at lahat ng mga hadlang sa aming pananampalataya, I declare, ikaw po ang Diyos ang mag-ayos nito. Kaya Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo buhay ng aking mga kapatid at wala po kaming ibang dalangin kundi ikaw lamang o Diyos ang magbigay sa amin ng pagpapala na wala nang makakapagnakaw sa amin at wala nang makakapagpalayo dahil ito ay galing sa iyo. Kaya Lord, we claim that our life will be mature, that our faith will be matured, and also we will be complete and we will lack anything because we will be glad in the amidst of problem and we will be persevere in terms of our faith, Lord God. Kaya salamat o Diyos. Sa iyo ka lamang binabalik lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya pwede mo bang sabihin dyan, tagumpay ang buhay mo kay Kristo. Amen. Hallelujah. The Lord is good and He is good all the time. Amen po ba? Yan. Salamat po sa Panginoon. Nawa po, maganda po yung topic natin ngayon. Hindi lang to basta-basta maging topic, kundi i-apply mo sa buhay. Amen. At the same time po, i-upload ko rin yung recap nito, kapatid. Amen. Sana po ay makapanood yung hindi natin mga napapanood pa, no? At the same time, maraming salamat po kasi ulitin ko po na nakapagpamigay po tayo ng mga bags sa mga bata. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Yung mga prayer request nyo kapatid, kasi nawawalan na po ako ng boses, i-send nyo po sa akin at ipagpipray ko po, i-message nyo po ko. No? So salamat sa Panginoon kasi nakapagbigay po tayo ng bags, ng mga coloring supplies. Amen po ba? Tapos meron na pong nakalaan na 10 kilong bigas para po sa jail ministry natin. Amen. Tapos po, salamat din sa Panginoon kasi na-secure na po yung snacks ng Sunday School. At the same time, last punta natin sa jail, nakapamigay po tayo ng tinapay at mga supply ng biscuit sa kanila. Amen? Pwede ba natin pasalamatan si Lord? Hallelujah. At group effort po ito. Yung mga nag-send po ng diamonds, kapatid, meron pong natanggap na $0.95. So kung hindi po ako nagkakamali, mga 58 pesos po ito.
So pag ito po ay umabot sa certain amount of 500 pesos, ito po ay wini-withdraw natin at pinangtutulong din natin sa mga nangangailangan. Amen ba? So ayun, may umabol pa ng hand heart, di ko po nakita, pero lahat po yan ay mapupunta po sa ministry natin. Amen? At sa mga nagsusupport po sa ministry, maraming salamat po. Yung mga nagpapadala po ng goods dito, thank you po. No? So lahat po yan sa Diyos. At ito po ay nire-report ko din sa ating, uy, thank you. Uy, mahal po yung heart, yung hand heart dito eh. Pero lahat po ito kapatid ay for the ministry po lahat. So maraming salamat po. May mga natulungan na po tayong may mga sakit, may mga nabigyan na po tayo ng grocery ng mga may sakit. So lahat po yan sa Diyos po, no? So, at wala po kaming ibang pinupuri kundi ang Panginoon lang, no? So, ay, marami pang nagsendang diamond. So naging $2.43 na po. Naku, ang laki na po. Okay na yan. Mahal po dito sa TikTok eh. Pero again, yun po, sa Diyos po ang lahat ng papuri, no? Sa Diyos po ang lahat ng karangalan. At lahat po yan, kapatid, gusto ko lamang po kayong pasalamatan kasi talaga pong yung dating ako lang ang gumagawa, nagagawa ko na po ng mas marami dahil po sa tulong nyo. Amen. So yun, pasama na lang po sa prayer lagi, no? Ma-improve po yung ministry natin, no? Ma-improve po yung yung mga needs natin. Ito pong cellphone medyo naglalag na kasi hindi naman talaga pang live to eh. Pero ingatan na lang ni Lord yung phone natin, mahal. Wala pa akong pangbiling bago. Kaya, ayun, si Lord na po lahat ng mabalik, no? So, uy, Ate Jer, okay na po, mag-end live na ako para wala na. Pero again, thank you po. Sa Lord po lahat ng pasalamat. Lord po ang lahat ng papuri, no? Pasama rin po sa prayer kasi ano po, preacher po ako bukas. So, note po kayo ng Sunday worship namin, no? Kung kayo po ay may time, 9 a.m. po. So, ayun. Thank you po. Sa Diyos po lahat ng papurit pagsamba. Lahat po yan ng mga binibigay nyo po ay lahat po ay para sa Panginoon at mapupunta po sa kaharian po ng Diyos. Amen. Bye-bye po. So, yun. Nag-report lang ako. Hindi po ako nanghingi. Wala po akong planong manghingi. At alam ko po ang Diyos po ang magpapala sa ministry. Yan. Thank you po. God bless po. Bye-bye po. I-pray nyo na lang po ako na sana matapos ko po yung aking preaching ng maayos at maaga. Dito rin po sa TikTok, inilalive ko rin po sa TikTok, ate. Opo, nilalive ko po sa TikTok. Yung Sunday worship po namin. Hey, Ate Maria, hello po. So again, yung mga prayer request nyo, please send nyo po. Ay, tapos na. Yan po yung notes po, isi-send ko rin po sa group chat natin, no? So yun po, lahat po sa Diyos. Mag-upload po ako, 2 recap po ang hindi ko na-upload, kaya i-upload ko po yun. Lahat. Amen? Bye-bye po. God bless po. At sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Pasama na lang po sa prayer lahat. God bless po. Ay, hindi po misa yon. Ano po, worship service po namin. 9 a.m. po. 9 a.m. Bukas. Bye-bye.